XRU 1188 Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagulana. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga igala, maayong hapon o ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro mas marang-arang, no? Ang heat index siguro nini sa naandan 44, 43. Ako tanaw basid og 41 lang ni. No? Kuya man ta mananagna masabta mo na nga basin og 41 Celsius kini degrees Celsius ang kainiton. Mo na akong paniid. Lain man ta kay maniniid mo sa pura komedya mo na atong palibot din sa atong syudad beng hapon, no? Ug ang mugaway nini kanang nagpuyo sa mga bukid-bukid, naidagang mga kahoy baka pasalipod kita, di ta makita sa init, nana man, no? Muna nga good luck sa inyo diha ug kumusta na lang kaninyo maayong hapon. Manginaot ko nga way undang nga inyong pagsunod pag monitor dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa ang Nuda Veritas. Ang programa ang Nuda Veritas mabati ni katulos sa kasemana kada adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes, no? Usa kini ka oras nga mutakol mudawat sa inyong mga pangutanang ipadala pinaagi sa duha ka access lang, no? Nga inunta pwede malutsan sa inyong itunol nga mga pangutana. Panalitan 0917-704-3210. Ako balikon 0917-704-3210. Usana, ikaduha, lili ako ninyo sa Facebook. Kay na ako sa Facebook bay, isus kaanugon sa atong pagkaambungan o dili ninyo makita. Pero dili na importante. Ang inyong pangutana, ang buta ko ipasabot, ipadala, no? Naa sa Facebook sa Radyo Ultra o ato ng dawaton ang inyong mga pangutana. Aduna po YouTube channel ang Nuda Veritas, no? Ang YouTube channel sa Nuda Veritas ma-open ninyo pinaagi ning mosunod Nuda Veritas CDO. Akong balikon. Pag-open sa YouTube, Nuda Veritas CDO, dayong tulpok. Pag-tuplok ninyo diha, mo-open dayon ug makita ninyo ang nagkalalaing mga topic nga gisgutan ni Ultra Frank sa programang Nuda Veritas program. Okay? Pag human ninyo o pagpaminaw, taas-taas na, ayaw putol-putol sa putol-putol pagpaminaw, ang magkakita-bugod, kung inyong putol-putulon ang pagpaminaw, maglisod ka mo o comprehend sa kanitibukan nga pag-explicar ka nato dugtong sa itunol nga mga pangutana gikan sa atong mga tigpaminaw. Kung putol-putulon. Pero kung gusto gyud ninyo nga putol-putulon, bahala na mo, no? Bahala na mo kay diha god taas ang ato ang pag-explain sa mga pangutana kay mo may atong tinguha nga maedukar, ma-educate ang atong mga tigpaminaw.
ang tanang mga pangutana dinhi nga moabot sa Nuda Veritas tubagod kini dili sa outline nga mga pamaagi kundi detalyado nga mga pamaagi. So makasiguro gyud mo nga makasabot mo sa inyong mga pangutana. Muna ang akong ipasalig diha kaninyo. So pag human ninyong pagpaminaw, kay taas mo na, hapit mag-oras ko na. Pakikuan lang, subscribe o ganahan mo. Pero nakanindot nini kay wa mo sa tipog sanay. Sa gusto lang, sa gusto lang. Ha? Sige. Atong huwatan na inyong mga pangutan ng inyong itunol, dinhe. Unahon na to, excuse me, pag kining basa ang unang pautana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla. Nuda Veritas, ito'y sa mga Duterte ang Supreme Court. If i-contempt si Gadon, Sir Frank, wala ka piyansa if prisuhon siya, Sir Frank. Gusto ni mo nga lugar nga piyansa, fix man ang ilabi na kung i-contempt ka, dili man na ordinaryo nga inunta misdemeanor kanimo nga gi-cite ang usa ka contempt diha labi na kun abogado walay piyansa diha, no? Kay mangitabo ang uban na magapataka na lag istorya pagpasipala sa honor o kaduganan sa Supreme Court unya magingon man din total na makoy bayad sa piyansa. So mao na sila, no, nga pipila ni ini nga mga danghag madisbar gayod. Madisbar gayod sila. Kung ilang pasipadan ang honor o kaduganan sa Supreme Court. Igo na ang sitwasyon. Sumala god kung nakadungog ka nga dunay gidisbar, naabay ni adto sa Supreme Court kay nagput up og bail ban, wala, di ba? O i-serve yun na nimo palitang karon i-disbar ka. Kana lahi na, no, or contempt ka. Pag sa ito contempt gyud, no? Sa issue sa disbarment, pag ingon nga pag issue sa desisyon gikan sa Supreme Court nga i-disbar ka for how many years, di ka gyud makahingyo nga Sir, kini bangyo ako 3 months lang. Di ka kasulti na. Kay basig laparuhon ka sa Supreme Court na nang imo hangyo nimo. Gadon. Na-disbar na. Napay uban diha, basig mabot ang panahon, filean sila o kining contempt either way. Kung lawyer ka, i-disbar ka sab. Duha ka hangyo or yang gikan sa petitioner nga angay nato ning i-contempt or dili ba disbarment na mawala ang imuhang panginabuhian ana kay di ka naman makapractice imo nga profesyon. Pero nganong mudangop man tan ana, nganong magpabuyag magyuta kay aron lugar mo sikat, ang uban din na magtuyo-tuyo og pagpabuyag para nga mabutang sa TV, mabutang diya sa newspaper, maistoryahan diya mismo sa kamerkaduhan, mo man ang uban diha magpapapil kay kulang sila sa pansin. Maghimo-himo og senaryo, basta lang maistoryahan siya diha mismo sa mga tubaan. Okay. Direta sa lain nga pangutana si Rodney kanto ang kapadangat sa pangutana. Oy, may ngapon ding dapitas lumbia, murag landong-landong siguro ron. Sa Lumbia ka Ma'am Elizabeth Baselgo may hapon diha mo nimo diha ma'am, ilabi na sa imong mga kauban nimo diha, no, murag ni lundong-lundong, hopefully mo lundong-lundong yun ni. Lagi-lagi matingala ko sa akong isulti lundong-lundong mura magdi mao nga word ang i-describe landong. May hapon pod ngadto kang Mafe Mundia didapita sa Paulus Baungon o sa ato mga suki dihandapita sa Libuna Pengus Talakag nini Urasa murag bugna ang palibot. Ngano man bukid-bukid magod. Alright, kadto may unang pangutana gikan ni Rodney Rock'n'Rolla dirita kang Melbourne Aturo Dumagpi.
Nuda Veritas, Sir Frank, makaabil pa ba rong panahona ang mga local businessman nga magtukod una og negosyo ayha ang requirements sama sa gihimo ni aning dungkoy sa una like SM? Akong tanaw dili. Pero agad lang kini sa kanang political will sa ka leader. Kay usually bukis maguning uban. Unsay naa sa libro sundon. Munambot na ko ipasabot bukis kayo. Kato si aning Mayor Dungkoy Mano, gusto siya paspas ang lihok. Total, tanaw niya, salig man siya. No? Sa dagway pa lang, masaligan man. So nga nung magduha-duha ka man sa pagkataong panugot, moto nga ang SM, sa diha nga nagpasabot sila nga magnegosyo sila, dinhi sa ato sa Dakbayan, dihang dapita sa Uptown, giariyahan na yun diretso kang anhing Mayor Dungkoy Mano at that time. Trabaho na, ayha na ng permit diha. Mo nang nahitabo sa SM, kanang dihang dapita sa Uptown. Mayon taog sagupon na sa uban. Ngano, encouragement kana sa ubang mga negosyante. Aron nga dili sila maigo sa red tape, dili sila maigo sa kanang gitawag nga ease of doing business. Kanang ease of doing business, gwapo kay kana ang intensyon. Pero ang actual na nagpadayon gyapon ang pagpangilkel part. Kana Anti-Red Tape Act, ingon pa nila nga nindot kay paminahon ang title sa balaod, pero kung boto na naon, kung manak ka sa mga opisina, pabalik-balik gyapon ka. So na ang red tape, dili ka katuman ang maong balaod. Pusa, pulos lang kini lamlam. Para kanako, ang gusto ko nga, if Juan de la Cruz may be able to see your office, asking for assistance, asking for an advice, or asking your signature to approve the particular documents because it is already deemed completed. Diretso wiris-wiris, dili kay ato sa ning review niya. Kining mura magutom tiyan man ito sa ko niya, balik lang unya. O man ang uban. Balik pagkahapon. Ay kadyot lang, sus, nalimtan man ako, naarab ako'y appointment karong alas 3. Balik lang ugma. Mao ka na part, kay mangayo man, og unsa, hip-hip, mangayo og suborno. Mao man ang uso, that is the reason why the law about anti-red tape law enacted by Congress, the purpose of which is to minimize or remove kanang nakababag nga pag-approve sa mga papilis. Mao nang gikuyugan sa ease of doing business. Aron lugar sayon nga ang mga negosyante makanegosyo, is good na. Di ba? Meaning easy. So pag-easy na nga mangayo magyapon. Munang practice karon ay duo ka man na nga mga na ang balaod nindot kayo tan-aw nimo, nindot kayo sudungon nimong balaod, pero you try to look at and observe whether or not they were able to perfectly practice such law as mandated sa Kongreso dinhi sa nasod sa Pilipinas. Alfio Arindain sa kuani sa Ormoc City, ingon pa niya, katong ganina nangutana si Melbourne Aturo Dumagpi, no? Ingon ni Sir Alfio, may bahapon Sir Frank, kanunang naminaw sa FB sa imong mga programa, dili makuha sa transistor radio ang inyong signal dire sa among lugar. Okay. Nasabtan ako, no? Pero naipipila ka mga area diha, siguro nang elevated, sir. Makuha ang among signal. Diha sa Albuera, Leyte. Sa patong nga lang San Francisco, Leyte. Mabot ang signal diha sa Radio Ultra. Sa Radio Ultra. Okay, sige. Salamat, sir, ha? Thank you for the information. Sunod-sunura lang yun me. Diha mismo sa Facebook para mailhan yun min ninyo og maayo. Okay. Throwback ni Junjun Makas. Ingon pa ni Junjun, Noda Veritas, Hi gwapong nakong idol Manager Frank. Ingon pa niya. Munang ganahan ako ni Junjun. Kaya naa mo pulo nga gwapo. Mura mangi akong kabuhian.
Ano nga ni mo tawag nako? Hay, gwapo. Sus, murag mabayaw ko po sa langit. Kay talagsara ko kadungog na. Hay, gwapong na kong idol manager Frank. Tuod ba? Sila Congressman Rufus o Congressman Richard Gomez. Mibutar man kang Romualdez. Pasabot ba ani nga no choice sila para matagaan og budget? Maybe yes, maybe no. Oy, si Congressman Lordan na pili nga chairman sa Committee on Public Information. Tima niya, public information. Meaning, what ay labot sa private information. Klaro kay na. Di ba? So, naa siya'y gahom, naa siya'y jurisdiction sa tanang mga media utilities din sa nasod sa Pilipinas. Pwede siya nga, doon ay mga problema, kini sila, ang opisina ni Congressman Lordan, mo call og attention nini nga naon sa mamo na may report diri nga si Frank pamalikas diya sa mao nga radio station. Kinahanglan isangson na siya. I-encourage ang manager. I-encourage ang management nga waking nga rugod na si Frank. Okay. Sige, siya mo'y chairman sa Committee on Public Information. Pero gaampo ko, kay ang iyang pangandoy, ma-chairman siya sa Committee on Social Services. Gaampo ko nga makuha gyapon na niya ambot og unsa ba kay magakahitabo. Ato lang paabuton kay si Bako nahuptan na sa laing tao. Unya wa makatumar og lusartan. I-atake. Di ba? So nabakante. Ay, unsa di ay. Okay, kadjot lang ha. Pasabot ani nga no choice sila para matagaan og budget. Nanagid sir? Okay, laagan nga angkol. Sir Frank, if makontempt tong mga abogado o mga politiko nga ni-question sa desisyon sa Supreme Court, tanan baka sila mapriso nga way piyansa. Kay anaaman sila katungdanan, pila man kabuan sila mapriso. Kay si Grijaldo, I think 6 months. Lain sabto siya ang gaset nga contempt mao ang House of Representatives kini Congress o Supreme Court kay mamay imong but ipasabot ang Supreme Court. Magagad ni sa desisyon sa Supreme Court. Magagad ni sa desisyon sa Supreme Court. Mingon ang Supreme Court nga pagdala diha og baga-baga nga unlan kay dugay-dugay ka pa makagawas kay i-contempt ka namo. So imo ginang buhaton. Nya pagdala diha og katol kay basin dagalamok, imo po nang buhaton. Kay mando guna sa Supreme Court. Okay. Si Grijaldo ako kay bawo og nakagawas na ba si Grijaldo. Believe ko ni Grijaldo. Kay ako'y kining presidente sa nasod. Kung si Frank mahimo nga presidente sa nasod, pangitaon ko ni Grijaldo. Kung active pa siya, himo na ko siyang chief sa Philippine National Police. May baruganan nga tao. Kung retired na siya, himo na ko siyang security advisor. Kini si Grijaldo. Kana kung ako'y presidente sa nasod, galing kaya man ako'y presidente, ultimo nga ni sa PTA, wala na mga ni tama, himo na. So, walang tayo mahimo. Okay, sige, kadyot lang ha. Wala mo'y pangutana. Kadyot lang mga pangutana nga akong na kuan na takol din 1, 2, si Alfio ihapunta pa ilakip tag ihap 3 nya dayon na turubak ni Junjun Makas 4 5 laagan nga angkol 5 ka pa pangutana ang atong nadawat bay ha sige kadyot lang ha dunay koy pangitaon be tanaw nako kung unsay ako isilip na ko dere be. Oy, nigawas gihatag ko man nga number nitong miaging adlaw.
956, murag 659 ang akong gihatag. Grabe ni numero. Basta lagi dili doble, dako kay chance nga makadaog mo. Oo. Yun lang ha. Sa mani. Oh, there is a pikas nga number sa 0917-704-3210. Pwede mo makapadala sa inyong pangutana. Okay? Pwede po diri sa Facebook sa Radyo Ultra. Mao na, ha? Mao na atong ipasidaan diya kaninyo. Kamo ay tinalawan kay sa pagkakaroon tuo man ko na awa man ko'y kuan kini pautana. Sir Frank, pasensya ka lang kay gusto ko nga maminaw lang ko sa imong diskusyon. Wag ko'y pangutana bisan gamay kay nakasabot ko. Ay, mas maayo. Kadot lang. Suroy ni Libs, lagan nga angkol, I say more. Suroy ni Libs, siya Sir Frank, la ko'y idea ani ba? Kana bang mga dagko na negosyante sama sa Gaisano nasunog ilang budiga sa kasuwagan? Insured ba na sila ilang 10 million damage? Depende sa contract of insurance. Oo. Unya, sa contract of insurance, dili po na sila magpataka o commit or mo interest sa mga contract of insurance. Kundi ilan ning i-evaluate usa ang kinitibuk ang butang nga naa diha gibutang sa budiga at the time of the transaction. Aron ma-evaluate nila pila ang bana-bana nilang kantidad. So, next time silang pag-meet sa management, mingo din sila, nakita ko na, inspection sa among team, morning among bana-bana nga kantidad sa dako nga budiga, so daghang yung stock, it will follow nga daghan-daghan ang stock na ini nga mabutang. So, maone ang pwede, ang kantidad, insurable lugar nga kining amount diha na to masabutan og mayo. So depende na din na sa contract. Panalitan mabot og pila ka milyon tungod ka expensive ang mga butang nga nasa sulod. Unya nauyunan sa insurer og sa kining insured, wala problema. Kay contract man eh. Gitawag na contract of insurance. Ang dunay insurable interest na niya, tagiya. Kaya na siya interest sa mga stocks nga tuad ditong dapit sa sulod sa budiga. Mautong iyang gikawilihan, gikawid-an kanunay. So usahay, tanaw na sa insurer, insakto ba ang pangagpas sa insured, sa na-insured, or basin over-insurance, or under-insurance. Bahala na, kaya naaman sila karaan nga mga terms sa mga insurance, kanang gitawag na, underwriter. Kadungog ko na ba? Kanang mag-assist bitaw sa kaimtang sa ka butang ay insured. Sila mo yung himo-himo na. O sila yung kwenta tanan-tanan. Nya mobalik din na dito. Ingo nga kining nakita na mo sir, okay to, 10 million. Oo. Okay sir. Permatas contract. 1 year. Lugar, no? Pag human sa 1 year, wa ininta mo nga sunog, renew. Sa dili pa i-renew, ihatag yapon, mangayo magyapon na sila o kadang gitawag nila o grace period. And then, mananghid sila sa kining insured nga adto sa ame among tan-awon. Kay basin og tuad didto, mga silupin lang ang gibutang. Unya dayon ang gi-offer ang gusto ipa-insured amount of 10 million. Kamahal ba itong mga silupin? Parehara ko na sa nakasaksi man ko sa kasunog niya sa J.R. Burha, Capistrano. Di ko lang alam ang maong establishment. Pero bago pa. Di. Ambot na kayo pasabot nga. Bago pa nagpabilin nga labas akong panumduman.
Nagingon man ang hipi kanadto, Frank, doon sunog may tabo karong gabi isang uli. Kay mo ilang intelligence report. Tinood. Nakubantog ra kay nakita na ko tong bombero to dito ga parking. Gatang kapaduol. Kapaduol. So pag paka na alarm na, diretso din bombero. Kami po diretso sad mi kay gi-orient naman mi nga maoning dapita. Dito nakita na mo nga wa gyud mahuman, wa ba mulampos sila. Kay katul man to niya na ay mga sa pusporo bitaw na palitos pusporo. Huyop siguro to sa hagin unsa ba to ha? Nangahulog sa log. Imbis dito sa oil or flammable nga material. Di masutong mabutangan og gasolina. Nganuman manimaho mabot sa gawas. Unya ang switch niadto kana bitang switch nga bitay-bitay lang nga push. Ila i-push lang nimo moon ana. Dito sa accordion door gipasalipod di makita. Nya ikaw kung ikaw ay in charge ka sa pag-on niadto, pwede ka mal magsalig-salig sa gisirang accordion door. Salig-salig di ka, sigarilyo di ka. Di manimaho gawas kon gasolina. Basin unya dunay mo abay nimo, sir padagkuta ko. Unya makatimaho din sa di na. So at the time mo gitong ilang analysis nga naitawag at tindog dito gapatungod sa switch nga gibitay gipasalipod sa accordion door. Di man makita kay mura sa to puspuro og style. Pagpislit niya do nion ang kurente. Sulod. Nion ni init ang katol diha ni aso-aso na ang katol. Nakita ko na mo na recover man namong materialis. Unsay sulod? Nga kaingon ka nga gipa-insured. Pulos mga balde nga mga dunot na naiplanggan ng mga buslot. Morito dito. Widow na to. Pila ilang covered na to sa gi-insured na itong mga higayuna. See? Mura nga kinanglan gyud nga kung ikaw taga-insurance ka, mangunay ka gyud imo nang inspeksyon nun. Imong inspeksyon nun, tanaw nimo labanan di ka maglaban dito sa negosyante. Ang imong labanan ang imong employer. Sir, unsa man? Kuha man sir, pros balding nga buslot. Di na magamit. Puno kay dito. Murag himong budiga ang ubos. Nakato nga tindahan nga ilang gibiyaan, naihaligi na to sa taliwala. Dito, gibutang nila ang katol. Ginbinto ko nila. Yan ay balde nga dako nga oil ang flammable materials. Walay baho. Masen ni tabo. Doon ay pipila ka lugas nga palitos pusporo. Murag na silaab siguro itong panahon na. Nihulog dito sa oil. Siyang pagka-flammable, wag yun mo produce o kalayo. Murag na lumos ang pipila ka mga palito. Di malas gud siya. Nya at the time, sit up na tanan. Asa siya dakpa, ditong gindakop sa Osmeña Street. Itong higayon, naabot na sa itong tuig. Oo. Mo nang mga usahay, experience ni mo kung panalitan na naa ka na ng profession part. Experience ni mo. Wa ka may mo. Ginaman ko nga, ay sag uli, kanay mo buto nga news. Wala sa uli. Nitong panahon na, murang natukod na ang OKK, wala pa ba to? Wala. Wa pa siguro to. Tukod ang OKK. Kuha, oy. Kuha. Okay, nala. Si Junjun ibalik. Sir, sinsya na kung personal akong pangutana. Uy.
Unsa di ay teknik nimo nga hamis man kag panit murag sama kang sang makaputi ni Jaworski. Madiya, ikaw galing Junjun na ka. Oo. Si teknik-teknik. Pataka lang ni Junjun. Unsa ko ni teknik. Unsa di teknik nimo nga hamis man kag panit murag sama kaputi ni Jaworski. Abi na kog panit sa litson. Hoy, Junjun, ay bugal-bugal di Jun ha. Bantag lang makita ta. Nya akong ingnon imong uyab. Labi na magkuyog mo. Puhalan ka gyud nako. Day. Nganong sugot ka man na day. Di man na gwapo. Ako gyud ingnon. Musayo nagkuan-kuan di Jun ha. Imbis nga tabangan ti ka nga makauyab ka o gwapa gyud kayo. Pero depende man na Jun sa diskarte Jun ba? Oo. Magwapa ka man og dili basta buutan, matarong, sulundon nga pagkababae importante. Unya ang batasan maayo. So dili maayo Jun nga imong pakaslan ditso. Kuyog-kuyog sa mo. Pero wa ra ba mo ka suri-suri yan sa Divisoria kay wa para ba na mahuman. Na alang-alang diha mo manungtong sa banstan. Ipabuyag man na. Siguro ang imong buhaton diha lang sa mga coffee shop. No. Budget ang ginani mo. Budgetan nimo. Kuan lang. Short lang coffee. Nya ang sa imong uyab magununa ko gaon sa akong i-suggest. Banana loaf lang. Nya dayon kining parisil isa ka basong to. Parisil lang isa ka basong tubig. Pait na. Oo. Okay, John. Ha? Muna imong buhaton. Kabahin sa imong punta na maglisod kog tubag jud ngay siguro gasak kini sa akong kinabuhi. No? Unsa bagay imong nakita nako be? Ayaw ko kuanan John ha kay nasakitan biya ko. Edutang ha. Mura puti Jaworski ha. Marvin Ray Moreno. Good afternoon, Sir Frank. Na ako'y pautan na bahin sa usa ka byudo nga nagminyo pag-utro. Nadungog ko na niya. Unya dito sila namuyo sa conjugal house sa iyang asawa sa first marriage. Karong pwede ba magpa-renovate ang byudo? Ang byudo bisan wala kabalo mga anak niya sa first marriage. Pwede. Kay siya, kuan man, conjugal property, ilam man eh. Siya may nahabilin. Pwede. Basta sa ngalan sa byudo. Kining babae nga naminyuan niya, para nako, di na siya importante. Non-essential ni siya, accidental kini siya. Kay pwede man ta makarenovate sa balay, bisag wala siya. Ano man, alien man lang siya, alien sa maong balay, kay conjugal property man eh. Kita mga anak, di pa takabuot ngayon eh. Gawas og patay na sab ni si byudo, nabuhi pa man. So, ang iyang panggoberno, sulod sa panimalay, mo'y matuban. Kunya, musugot, ang mga compulsory heirs, mga anak, engunana, musugot on sa desisyon sa ilang papa. Pero, kung magpapapil ang iyang wife niya, ang asawa niya pananglitan, wala na sila labot. Kana siya. Totally alien siya. Wala siya labot. Ilabi na kunisgutan na to ang conjugal property ownership kang papa o kang mama. Atong timanan nga sa conjugal property, pagkamatay ni mama,
50% na automatic goes to the husband. Kay buhi pa man siya. Adto sa widower. No? Kanya ang 50% maoy bahinon sa mga compulsory heirs, appeal gyapon si papa. So kamo gid lugar ang dispose sa maong property, wala labot to si asawa. What yung labot? Sa mga desisyon, mga suggestion, unnecessary nga mga idea na wala. To the exclusion. Na nga mao nga uyab-uyab niya. Sa man puyo-puyo ni sila. Kini sila ben. Puyo-puyo ni, puyo-puyo. Wala, conjugal. Basta sa conjugal. First marriage karon pwede ba magpa-renovate ang byudo bisan wa kabalo mga anak niya sa first marriage. Kortesiya lang po. Kortesiya. Kuan lang god. Paibawon but not totally to object. Kay ang nabilin ang surviving spouse, adunay kagahom. Adunay kagahom. Pagkawala na mamatay man gyud na siya. Ayon sa madiay, kamo na yung mga anak mao ay magakutsitsa. Hinganli ka ng iyahang nga uyab-uyab. O sana uyab na niya, yan ang ipakaslan. O, kay basin usab ng interest na ay mga istorya nga kuang na siya kanang pamanhan na siya kay dako kay kani siya kabilin, dako na siya kabilin siya nga asawa mo kana mo kini. Ang pauta na ang ikaduhang asawa may katungod ba sa pagsunod sa kabilin sa asawa nga namatay? Unang asawa? Wala. Wa sa ilabot. Wa sa ilabot. Kung magtukod sila og laing pamilya, lahi na dayon ang role of ownership, role of partnership, role of property relationship. Lahi na dayon. Ang ikaduha, kung ang bana nga nangasawag ikaduha, kayod siya sa iyang kagulingon nga mga pagpaningkamot. Dili pwede madala ang kabtangan niya sa primerong kaminyoon. Ito yung subsequent sa balaod. Aron nga dili ni makahatag og dani sa mga babae, halaka, dako di yuta sa manong, nung pangasawa ko bi, mamana makunimo. Unsa gi interesan katoy lang yuta. So para mawala ka na nga scenario part, may mo, magpakasal siya og lain. Pero iyang kagulingong kayod. Nga naman, bisan og naa pa siya property. Kinsa may manununod kanang bana nga nakapangasawa og lain. Kinsa may manununod sa iyahang propiedad nga silbing bahin niya sa permero nga kaminyoon. Dili ang ikaduhang asawa. Way labot ang ikaduhang asawa. Ang manununod silbing compulsory heirs ang iyang mga anak. See? Wag siya labot. Wag siya labot. Panalitan, nakapundar si lalaki. Nakapalit o kung sa mga butang-butang. Pero, nagtrabaho siya. Nagkayod siya. Nahimo siya nga tig-deliver sa mga puto sa pero sa Lazada. Ay nga na, nakakwarta siya. Ay nga na. Iyan ang kinayuran. Pwede, ilar na. Kaya ang property relationship nila ni Ana, co-ownership. Sa tunga siya sa iyang ikaduhang asawa. Oras nga mag-away sila, magbinahinay sila sa ilahang property, magtunga sila ni Ana. Ngano magtunga co-ownership? Kay way problema ni bana, ni lalaki, o way problema po sa asawa o sa babae. As far as
their legal capacity to marry. Ito nga, ang role na co-ownership. Walay legal impediment, ambot na ito ipasabot. So akong baligon, ang ikadong asawa has no voice at all with regards to the disposition of the property originally owned by the first marriage. Okay, throwback ni Junjun Makas. Nibalik Junjun, no? Sir Frank, old-fashioned man ko manguyab. Uy, mo ba? Old-fashioned man ko manguyab. Diha rami sa Gaston Park or sa Kapitolyo na park kay ma-afford raman ang banana queue o mismo ko ingon pa niya. Tinood na. Dagan makaya kog mga nakailan na nga malabyan ako diya sa Gaston Park. Oo. Uy, problema, uy. Ang importante, nagkakasenabot mo. John, importante, nagkakasenabot mo. Ikaw maginasayod sa karakter sa imong uyab, di ba? Uy, lain. Palitan karon, makatuon ka og laig batasan nga babae. Diha pa lang nga level sa iyo nga uyab-uyab nga pipila ka semana. Imo man nang mamatigda nga kini bayana murag laig batasan. Dili pwede nako. Mangita man og hinugayo nga saging. Kining gibaligya din sa Gaston Park kay hilaw-hilaw man masuko og ihatag ang hilaw-hilaw. Ipapangita gi kog hinog nga saging nga barbecue. Kana pa lang. Diba? Kanya tagaan ni mo coke, soft drinks. Dili gusto dito sa silupin. Gusto gitong dibutilya o dili kan nga coke. Grabe sa nagbayana, uy. So ikaw, kaila ka na gyud na nang maong bayana, John. Ako pa ninyo kung magsuroy-suroy ka mo diya sa parke. Pagbalon o kuan, kanang butsoy. Pagbalon o butsoy. Tulo ka putos, kalaguto na nagkinaon ni mo. Oo. Nya dayon magbalon ka og juice, orange juice, na may orange juice karon nga dili kay tantong mahal. Tulo iya duha para ma-feel niya nga wow, kabuutan magyud Jun. Oy, I love you, Jun. Di ba? Sos Maria, kumati na Jun ayog yun og palupig sa dagan sa panahon. Pwede ba, ingon ni Marvin Moreno, pwede ba magpa-renovate ang usa ka byudo bisan ang balay may kay conjugal property nila sa first marriage? Pwede. Kasi pa man in control. Pero ang ako lang advice kon ako'y byudo, no? Ako'y hingtungdan selwe. I will have to tell my children, "Hoy, children, akong i-renovate na kayo, Sos Maria." Nanalugan, no? Total, naamantay kwarta. Pwede. Pero, dili kinangnan og consent. Paibaon lang. Diferensya maning to notify and asking for a consent. Pwede. Nga naman, tagiya magit siya. Tagiya siya. Mga bata, dili maka-object sa mga desisyon. Sa mga desisyon sa ginikanan. Mao man ang balaod. Ang katawag na sa balaod, incomplete right. Naa kay right pero not complete. Kay buhi pa man. You can exercise all your necessary authority or powers to manage the property if both your parents mitaliwan na gikan sa kalibutan. Kamu din yung mga anak, maon na dayon magkutsit sa magsabot na dahil mo. Mo step in upon the death sa atong mga ginikanan. Okay. Ingo pa sa may pahiapas ni Ben,
Anitabo magud karon ang mga kwarto sa mga anak gipangbalbag sa byudo kay nag-ingon ang bag-ong asawa. Mao na ning conflict. Oo, na ipabalbag sa byudo kay nagaingon ang bag-ong asawa na gusto niya ibutang sa lain nga parte sa balay ang kusina. Mao ni. Oo. Padaog ang bana niini. Padaog. No, kusog siguro mamarayag ning bayan no. Love. Unsa man love? Gusto na ko nga na magkusina bitaw love. Pangit kay tan-awon. Pwede ba ibalin na dito? Di ba? Basig igon niya na. Na. Wala ay makasulban na yun Naam siguro may mga parente event, no? Naam siguro kay lain nga mga kadugo, mga kailang tan-on nimo marispitahan o anda mo tahod ning mao nga ugangan. Pangayo og advice, pangayo og tabang. Dili maayo nga maghari-hari ang ikaduha nga asawa. Ilabi na sa property nga dili gyud ugwa sa ilabot. Outsider siya. Outsider. Okay, nagpakasal sila na wala kabalo mga anak. Ay grabe. No? Awa kay daog yun daog. Pila ba edad din Ben? Ning mao nga babae. Grabe, no? May siguro ning mo lips to lips. Ning bayana. Kay nabihag magyud ang byudo. May siguro mo pa lagataks dila. Grabe sab. Mao na. Kinanglang yun siguro nga kining biduha na agyoy guidance. Kinanglan nga mahunghungan na siya sa tao iyahang respetahan. Pila ba edad na ng iyahang ikaduhang asawa? Nya unsa man na sapian lugar ng ikaduhang asawa pod. Ngano magyud nagapatunto siya. O nagpakasal sila na wala kabalo mga anak, kita mo na. Dili sad na mabaligya sa byudo ang conjugal property, Sir Frank. Ang ilahang common, ang ilahang ayuta. Mabaligya na niya, kato iya. Di niya hilabtan ang share sa mga anak. So, naiproseso. Iyang ipasorbe ang iyang share. Patituluhan niya, pwede nga mabaligya. Kaya iya man to, kung naman tilabot, share man to, conjugal property. Mo nang effect sa conjugal property. Ang inyo, mga igsuon nga nabilin, ang inyong bahay nun, katong 50%, the remaining 50% sa property. Na according to the law, naapay share ang byudo na nang nabilin nga 50% sa mao nga property. Nga angay nga bahinon na sa mga anak. Naapay 1 share ang byudo ni anak. Kay katong 50%, iya man to, kay conjugal malagi. Sa conjugal, tunga-tunga. Pagkamatay na automatic ang tunga mo adto dito sa surviving spouse. Kung gusto niya ibaligya, ipasukod aron mabuhatan og titulo. Nya daan ni titulo, pwede ibaligya. Pwede ibaligya. Dito lang ha. Marvin, kulba kayo ang bag-ong asawa nga taga squatter area kay maka hasta murag sapian. Ha? Grabe di ay ni. Oo. Dili sad na mabaligya sa byudo ang conjugal property, Sir Frank. Kato iyang share pwede.
Pero taas nga proseso. Marvin Moreno, ihagya po ni, kulba kayo ang bagong asawa nga taga squatter area kay makaasta murag sapian. Wow, ma-imagine nako dako kay bag. Nya sinaw kayo ang kanibitaw nga sling. Kita nimo na jis kanang mga sapian bitaw nga mga chicks na sling. Murag kadina pero gasinaw-sinaw lang. Kasino mao ni sila. Mao din na. Ako nagtimanan doon ni mulabay na diri nga ako timanan niya gwapa ni siya, gwapa. Ako apil sa ko marites ni nida. Okay na taga squatter area kay maka murag makaili siguro sa ba hasta murag sapian. Halaka. Labi na siya kaguling ng driver. Driver! Yes, love. Yam ding banabana. Paita. 55 years old babae. 55. Ang lalaki, 69 years old. Stroke plus diabetic. Bag-o lang na stroke. Ila tulo. Ang ikatulo this December. Na tumiagin December siguro. 69 years old. Matiwasan ka ni Neyoy. Ug mao galing ning kalakiha. Biyudo ka na. Unya mo jerjer ka lugar ni 55 years old. Di ba? Dili na nimo ni usani kining dili na nimo mamit ang ihang demand. Kay maingo man tong 55 years old, sige pa ba? Sige pa, sige. Kana, sige. Sige, kana, sige. Bira tama sa ginawa. Oo. Unya, maingon unya ang banang itong biyudo nga 69 years old, gikapoy naman ko dahi. Sao ba na nimo? Ay, pabuyag naman eh. 55 years old. Unya kining 69 ang lalaki, na stroke pa, naapay diabetes. Bag-o lang na stroke, katulo na. Pag tumar dubliha ang lusartan aron di ka ma-stroke. Okay? Sige. Ang bag-ong asawa gamay karinderya iyang panginabuhian sa Makabalan. Uy, naadis Makabalan ni siya, no? Nya asa man gapuyo na sila diya sa inyo. O sa imuhang mga ila hingtungdan. Kung sabay apelido, Makabalan, memorize ko mga apelido diya ba? Kung sabay apelido ni Ben, 55. Gwapa lugar ni Ben, kaya nabihag man ang imuhang parinti. May siguro, sa maning, nga nung makang nagkaila sila ka, ikaw na as kasawagan, I think, kapuyo, niya, Makabalan ning ang babae. O sa pagkaba, sige silang kakitanay, dito siya magkananan, dito siya niudtuhan, sa ba? Pabor-pabor yung pagtako sa Sudan, daghan ang dito sa maong balo. Nya ubang customer, duha lang ka kutsarita sigurong gihatag. Muna ang feel sa lalaki, oy, special ko ni nida. Pasige ko ni anak. Okay, ang conjugal property sama sa balay, mabaligya, bana sa biyudo. Sa mani. Ang conjugal property sama sa balay, mabaligya, bana, ay sus. Bana man yung pagbasa. Ang conjugal property sama sa balay, mabaligya, bana sa biyudo. Dihol, dili ni mabaligya niya. No? Kinanglan nga di siya makabuot kay conjugal property malagini. Tinod na siya kagahom. Pero dili absolute ang iyang pagpanag-iya because this is a conjugal property. Ang mga hingtungdan, mga anak, pwede maka-arkibyar may tungod ni ini. Because this is conjugal property. If the property nining biyudo is solely
and obtained by him due to his work, occupation, ug unsa iyahang gipamuhat diya sa daplin-daplin, iya nga effort o iyang pagpaningkamot, pwede na siya makabuot-buot na. Pero kung conjugal property na gani, kinanglan nga masayod ang mga hingtungdan ini. Okay, nala sige. Ang conjugal property sa first marriage sama sa balay, pwede ba mabaligya sa byudo? Atubag ko na. Dili siya nga. Dili makaon Sir Frank. Ha. Naapay mga anak, walay mga trabaho. Ha? Naadi anak dagan din eh. Naunsa nga nung nahigugma man yung byudo, oy. Suso, pag-itrabaho sa ato pag-ibuhi ilugar sa byudo, pastil ang paita. Oo, Sir Frank, nag-uba na sila sa balay nga conjugal sa first marriage. O gaparis-paris man na sila, pero alkansi man sa abay. Paris-paris, alkansi sa abay. Kung sibot ipasabot ni mo, gaparis-paris man na sila, pero alkansi man sa abay. Okay, sige. Ben, salamat kayo sa mga information, no? Nakamaritis na inoong ko. Karon pa ko kay Baway. Pangit man di ay. Abi na ko gwapa. Siya, Sir Frank, ang conjugal property sa first marriage, mabaligya ba sa byudo? Dili, basta conjugal. Naapay daghang mga dili exclusive ka na niya nga property. Daw kung dili mo pirma ang isa sa mga anak, unsay mabuhat sa byudo. Kini, wala mahimo. Ang ako i-suggest sa byudo kung gusto gyud niya, bahinon, kana masay bahin din eh. Ipasukod niya. Kuha niya yung bahin, aya pa niya ibaligya. Pwede nga di na manginlabot ang mga anak. Pero kung panalitan, tibuok, hilabtan, lugar siya mag-decide, o sa kuyapi, na di man na iya. Alright, one na tayo kong panaduguras, din sa atong karuga pagpanaguban sa atong tulman. Thank you so much sa inyong pagpaminaw o ang ato ang hisgutanan niya gabi 6:30 uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan sa programa Kalipay nga Molahutay mao ni. Unsay buhaton kung sa dagkong desisyon ang magtiayon magkalahi og opinyon. Usbon ko, unsay buhaton kung sa dagkong desisyon ang magtiayon magkalahi og opinyon. Mao ning isgutan ni Ma'am karong gabi dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Molahutay. Sangan sa tungkoyog, J.C. James diring dapita sa Pikas, Lawak, uban ni Congressman Lordan Swan, Chairman sa Committee on Public Information sa House of Representatives, uban ni Kagawad Aga Swan, Padayon Pilipino sa City Council dinhi sa atong syudad, ang tao nga limpyo o kasing-kasing, dili matarog, tingali maglisod, apan dili mahulog. Daghang salamat ug maayong hapon.